Okay guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel. No? So ngayon pag-uusapan natin yung ating progress at saan ba magandang mag-cash out. Okay pa bang magsimula dito sa Nycross? So pag-uusapan natin yan dito sa video to. So unahin muna natin syempre yung ating progress. So ngayon is August 28, 2025. So currently meron tayong 408 na damage, 557 na depth at saka 586 na ACC. Showy stats lang yan mga boss. May tinatawag pa tayo kasing PBE ACC at saka PBE depth pang monster. Ayan. Yan yung total. So may 148 tayong PBE depth. Tapos PBE ACC is 140. Regarding naman sa PBE bonds natin, 179 na. Maganda yan pang grinding. Syempre yung damage red negation. Skill damage 203. Normal attack, yan maganda yan kasi meron tayong fortitude. Malapit na rin yung fortitude 2. At yung nalalapit na buff sa twin sword. So baka kasi mapuspon kapag kinontent natin. So magkakaroon tayo ng AOE na skill. Yung ravage magiging AOE. So dual damage natin is 150. Melee dual is 24. Tapos PBE dual natin is 43. So goods na yan para sunod-sunod yung ating dual damage. Yung weapon natin, syempre tier 1 lang. Kailangan natin ma-overups. So plano ko dito is puro plus 7 na overups. Kasi baka dumating na yung blessing. Hindi ko alam kung sa tier 1 ba yun or sa tier 2. Abangan natin yon sa September nakatapusan. Baka mas maaga pa sa September yung blessing. Maganda yon mga bossing. So, yung ano natin codec, syempre, ayan, 918 ACC depth. Tapos, PBACC, 5458. Ganito technique dyan, guys. Halimbawa, PBACC mo na focus mo, ubusin nyo, madali lang ubusin yung sa monster yan, 42/42. Sunod nyo naman, syempre, yung PBE depth. Mahalaga yan kung talagang focus nyo is monster. Yan, dalawa na lang kulang, guys. Medyo mahal to eh. So, sooner or later, tatapusin kaya para wala na akong iisipin pa. So, sunod yun naman, syempre, yung depth and ACC. Bago kayo dumating sa, yan, i-filter nyo, huwag yung madaliin. So, meron pa tayong kulang dito na halos 6. Ayan. Ay, hindi pala. Marami pa pala to, no? So, 20, pa siya, 22. Para makumpleto. Pero, nakuha ko na kasi yung iba dito, guys, eh. Depth, ACC. So, i-filter nyo lang hanggang makuha nyo, guys. Okay, so yun lang tip ko regarding dito. Kunin nyo yung mga damage, melee dual, tapos crit, melee ACC, ganun. Lahat ng mapapakinabangan mo against monster. Tapos dako tayo sa glider, yan, glider natin syempre ito. Pwede magpalit nito pang TOT. Tapos yung weapons, natin, WP is regarding puro sa cooldown, para mas mabilis magpa-level yan. Puro cooldown, reduction yan mga boss. Tapos yung skill natin, meron pa akong hindi mga na-priority dito. Dapat unahin nyo din guys. Ito, dagdag damage kasi konti lang eh. Pero malaki din bagay yan. Yung tatlong basic, no? Tapos ito, Ironclad para sa pagtangke. Lalo sa party dungeon. At guild dungeon. Sa guild dungeon natatapos na namin yung intermediate. At saka yung second boss sa superior. No? So, sa alchemy naman, ganun pa rin. Walang binagbago. Wala akong ginagalaw dito. So, lahat na yan is perfect. PBE ACC tsaka PBE depth nakapokus. So pati dito sa PBE damage reduction. Basta lahat tungkol sa PBE, wala akong pang PVP diyan mga bossing. Kita naman yan sa stats eh. Ayan, kung makita mo dito, wala akong PVP damage reduction, 'di ba? Okay? So dako tayo dun sa ano ba yung magandang cash out sa token. Syempre Morion pa rin. Ang Morion is equivalent to 10 piraso is 32 pesos ngayon. Ngayong araw guys, August 8. So yan, 13 dice lang. Ibig sabihin, pag nagkaroon ka ng 130 dice sa laro, meron kang 32 pesos. Tapos regarding naman sa Rebium, saan ba mas maganda, ibenta nyo na lang kasi mahal ang Rebium. Nasa, yan, 150 dice na bibilian mga bossing. At tingnan nyo pa, 150. So, ibig sabihin, pag nabenta mo yan, ibili mo na lang ng Morion, tapos magiging 32 pesos. Kasi ito kasi ngayon is nasa 0.5 Wimix lang. So, ibig sabihin, nasa 23 pesos. Kung nakakapulot ng Rebium, ibebenta ko siya, tapos i-convert ko na lang sa Morion kung ika-cash out. So, always mag-compute kayo guys. Meron namang website si Nycross regarding dyan, okay? So, regarding naman doon sa mga nagtatanong lagi sa akin kung okay pa ba mag-start sa Nycross. Siyempre, oo naman guys. Kaso, mas magandang hintayin nyo yung bootcamp kung magkakaroon. Tansya ko guys, hindi to official, pero tansya ko bandang October. Kasi nga, yung September is blessing, yung October ay sa bagong character yung orb. So, kapag may bagong character, katulad sa Mirror Fort, diba, may Lionheart, magkakaroon yan ng boosting.
So, doon kayo gumawa. Kasi kung kayong gagawa, aabutin lang yan ng 45, sabihin natin i-boost nyo. Eh, paano kung wala kang character na pang-boost? O, gawa ka na lang doon sa boosting. Kasi, katulad nung character ko sa boosting, level, ano na rin, pa-level 6, ano na rin, 60. Pa-level, ano na rin, 60. Yung ginawa ko sa bootcamp. Tapos yung ano ko, yung mage, it's level 58 na, pa 58 na. Kaya mas recommend ko na gumawa ka na lang sa boosting kasi libre lahat doon hanggang 3rd advance, 'di ba? So kung gusto niyo ng tips and idea, panoorin niyo na lang ako through live para makita niyo kung ano yung pinaggagawa ko doon sa boosting. Okay, so yun lamang muna guys, hanggang sa muli, kita-kits mamaya. Paalam.